Ang sarap mag-harvest, mga kachupa. Alam mo yung feeling na nag-harvest ka pero hindi naman ikaw nagtanim. Bata pa to. Kailangan yung mga ganito kaliit. Tikman kaya natin. Uy, masarap na. Last year mga kachupa na bulok lang to. Hindi ko kinuha pa, no. Nahiya ako magpaalam. Nalalaglag na lang, oh. Pag onting ulan, tignan mo, malalaglag na itong mga kachupa. Oh. Kuha rin tayo kasi healthy to sa ating katawan. At ito yung mga bigay ng Panginoon. So, kainin natin bago, ay, wala na to. Na ano na, nasira na. Thank you, Stacy. Thank you, Lord. Meron tayong raspberries. Good morning, mga kachupapis. Okay na yung ating lababo. Very, very good morning. Dahil makikita mo yung lababo mo. Very yamanin. Nahihila pa, diba? Hi, Kiki. Good morning. Meow. Meow. Nagugulat siya yung nanay niya marunong na magsalita ng pusa. So, mga kachupa, binisita ko yung aking garden doon. Eh, nagpaalam naman na ako kay Stacy. Kumuha tayo ng raspberries dahil nabubulok na siya, mga kachupa. Eh, ang mahal-mahal naman ng raspberries sa Pinas. Sabi ko, kuha. Kaysa kasi yung sila Stacy, hindi nila, nagtanim lang sila pero hindi nila hina-harvest. So, sabi niya, go lang daw. Sabi ko, okay, go. Ang pa naman ng raspberry nila, mga kachupa. Kulay red na lahat. Namumulok na yung iba. Diyan ka lang, Kiki. Tingnan mo, mga kachupapis. Ang ganda ng araw natin for today. Medyo masinag. Ay, mainit. Very healthy sa ating katawan. Mga kachupa yung raspberries. Ayan. Namumulok na siya. So, kailangan na natin kuhain. Doon may mga bulok-bulok na kasopa. So, kuha tayo. Ito, may dala tayong tingnan natin kung makakakuha tayo. Sana walang sawa, no? Wala namang sawa yan. So, lagay natin dyan yung ating ito kuhain natin yung mga ayan mo, kakatsupa. Ang mahal na ito, mga katsupa, sa Pinas. Wala nga sigurong ganito sa Pinas, eh. So, pwede na natin siyang kunin. Mahal ito sa grocery, mga katsupa. Kuhain lang natin yung yung malalaki. Ang sarap mag-harvest, mga katsupa. Alam mo yung feeling na nag-harvest ka pero hindi naman ikaw nagtanim. Bata pa to. Kailangan yung mga ganito kaliit. Tikman kaya natin. Uy, masarap na. Hanggang dun siya. Ala, nabubulok na yung doon. Nabubulok na yung sa dulo. Ano mga kasyupa, bulok na yung iba. Tayo dito. Yan o. Kuhain na natin. Baka maunahan pa tayo ng bibi. Kasi mahal yan, mga kachupa. Last year, mga kachupa, na bulok lang to. Hindi ko kinuha pa, no. Nahiya ako magpaalam. Nalalaglag na lang, oh. Pag onting ulan, tignan mo, malalaglag na itong mga kachupa. Oh. Kuha pa tayo. Ulan. Ay, ano, hindi ko napintas. Nalaglag agad. Oh. Kaya, very yummy siya. Thank you, Lord. Sa mga healthy fruits. Gaya nito.
meron tayong libreng almusal. Hindi pa tayo nag-aalmusal. So, ito ang almusalin natin. Ayan o, nalalaglagan na lang siya mga kachopong. Kuha rin tayo kasi healthy to sa ating katawan. At ito yung mga bigay ng Panginoon. So, kainin natin bago, ay, wala na to. Na ano na, nasira na. Feeling ko mapupuno ko tong ano, mapupuno ko yung ano. Yeah. Very happy, very happy. Thank you Lord Jesus Christ. Thank you Lord. Ang saya-saya. Buti na, ay, kinakain ng ano, mga kachupa, ng mga lamok. Ay, nalaglag. Nakain na lang siya ng mga ano, kailangan hawakan natin ng maayos kasi mabilis lang, nalalaglag siya, mabilis lang siyang mag ano, tignan mo yung kamay ko. Ang dami-dami. Sa grocery, magkano na to mga kachopa? Nasa $3, $4, mga 200 pesos na rin to sa atin. So, hanggat dito sa ating neighbor, ano, kumuha na tayo kasi free lang naman. Tsaka hindi naman kinakain ng aking neighbor mga kachopa. Nangihinayang ako. Ang dami. I'm so happy. Thank you Stacy. Last year talaga nakita ko nagbulukan lang to. Gusto ko nga kainin mga kachopa kaya lang nahiya naman ako. Ito. Yes, yes, yes. Ganito ang tamang pagpitas mga kachopa. Hinihila mo lang siyang ganyan. Ito hindi na masyadong maganda. So ito. Ano pa ba? Ito maganda. Ang sarap-sarap mamitas ng mga raspberries. Ang dami pa doon. Gusto ko pumunta sa dulo. Ito nalaglag oh. Okay pa ba yan? Ayan oh, ang dami. Thank you Lord. Sana habang namimitas ako walang mga gat sa akin. Bantayan ako ng Panginoon ko. Kasi baka kusa na lang. Ay, nagbabulukan na siya mga kachupa. Kaya kailangan harvestin na natin siya. Kasi kung hindi mo siya harvestin, mabubulok na lang yan. Hanggang next year na lang siya dadami dyan. Hugasan naman natin ito pag uwi natin. Hugasan naman natin. Ito pa. Naglaluglogan na siya. Ang daming naglaluglogan. So, ito. Ang dami na nating na-harvest, mga kachopa. Kaysa magbulok yan. Sayang, nangihinayang ako. Ito pa. Kailangan nating... Ay, ang ganda oh. Ang dami. Iba talaga magmahal ang Panginoon, no, kachopa. Dati sa Pinas hindi ako nakakakain ng ganito dahil very expensive. Wala yatang ganito sa Pinas. Ngayon ko lang kasi nakita to eh. Raspberries, blackberries. Meron lang nakikita ko sa Pinas, mga blueberries. Ayan, medyo maliliit pa. Yung ano, yung mga bulok ang makuha natin. Yung malapit na siyang magbulok. Ayan, mga kachopo. Ang sarap mag-harvest.
raspberries. Super saya. Alam mo, first time ko talaga ito makachupa. Saka na ako mag-harvest. Magpapasama ko sa asawa ko hanggang dulo. Ay, makachupa, oh. Nakalibre tayong raspberries, oh. Ang dami. Thank you, Lord. Ito ang patunay na mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kasi, kung hindi siya nagbigay ng mga ganitong fruits, feeling ko, yun yung parang papatunay na hindi tayo mahal ng Diyos. Pero, makachupa sa gana ang buhay. Kaya, lagi niyong i-bless, lagi niyong i-praise si Lord. Ang sarap niyo makachupa, walang hugas-hugas to, ha. Tara, pumasok na tayo. Thank you, Stacy. Meron na tayong raspberries. Alam mo mga kachupa, pwede kang gumawa ng raspberries cake or raspberry jam. Oh, fresh from the farm. Sa likod lang ng backyard namin, ng kapitbahay. So, very, very thankful. Ito yung kahapong lababo. Buksan nga naman yung muna itong pintuan at hindi ko mabuksan. Ay, Kiki, wag ka lalabas. Ay, talaga, mabigat ang mantigas ang bungo mo, ha? Teka nga. Teka nga. Kiki! Halika! Ay! Tigas ng batang to. Hey! Pasok! Ngayon hugasan natin yung ating raspberries. May almusal na tayo mga kachupapis. So, ganito ang paghuhugas. Very thankful mga kachupa. Nahawakan ko si Kitty kaya po mag-ano tayo strainer. Nagpaalam kasi ako kahapon kay Stacy. Sabi ko, kahirap, pahingi ako ng raspberries mo. Kasi last year talaga mga kachupa, nakita ko yung namumulok lang. Kaya sabi ko, lasa mo yun, kung alam ko lang. Kinain ko na yung mga raspberries last year. Kasi, nang hinayong ako mga kachupa, ang mahal pa man din na ito sa grocery store. Sa Pinas, hindi ito nakikita, hindi ito napupulot. Kaya, I'm so super lucky dahil meron kaming mabait na kapitbahay, meron kaming mga tanim-tanim dyan sa labas. Diba? So, linisin ko lang ito mga kachupa. Makakakuha ka ba ng gantong libre? Diba? Sa ngayon, wala lang libre mga kachupa. Kaya, praise the Lord. Kapag binigyan ka ng Panginoon ng mga mabait na kapitbahay, praise the Lord talaga. Kasi kung ang kapitbahay mo lagi kang chinichismis, hindi mo alam kung pinipraise ka ba ni Lord or hindi mo alam kung tinetest ka ba ni Lord. Kasi, di ba, may mga ganong kapitbahay, mga kasyupang, alam, chismis lang. Kaya, I'm so happy na yung aking kapitbahay hindi nila alam yung mga chismis. Siguro meron naman, kaya lang, mas okay yung dito. Kaya lang kasi sa Pinas, iba talaga, hindi ko ma-compare. Malayo. Kaya, I'm so happy na mabait yung mga kapitbahay ko. Tsaka hindi sila pala, kahit hindi sila friend, mabait sila. Kumbaga yung parang katulad sa Pinas na maitutuloy mong pamilya. Dito kapitbahay lang, ganun. Kung bibigyan ka, okay din. Ay, thank you talaga mga kachupa. Yung birthday ng asawa ko this year, nag-bake kami ng raspberries cake. Kung makikita nyo mga kachupa sa aking YouTube channel. Masarap ang raspberries cake mga kachupa. Kung marunong ka mag-bake ng cake. Kaya lang dito kasi sa Amerika, meron na silang templado na. Ilalagay mo na lang sa oven, tsaka lalagay mo lang ng tubig, itlog, yun lang. Tapos nilagyan lang namin ng raspberries sa top, tsaka strawberry. Ang sarap.
May almusal na ako. Diba? So, dito tayo sa lamesa, mga kachupa. Okay na yung aming mga kachupa. Oh. Medyo tuyo na yung nilagay naming silicone na pandikit. Iki, hindi yan kinakain. Hindi yan para sa pusa. So, ngayon nag-breakfast tayo ngayon dito. Kaya alis dyan. Ano naman? Paraga naman. Alis dyan. Paraga naman si Kiki. Ang sarap pag-fresh. Ganito pala lasa pag-fresh. Pray muna tayo. Dear Heavenly Father, thank you so much for this blessing. Thank you for the food. Thank you for always providing. Thank you for always keep us safe. And thank you for always taking care of all my loved ones, especially my husband. Watch him, protect him, cover him, everything that he needs. Please help him and bless him. Thank you for giving us peaceful life. Thank you for a good neighbor. Thank you for happy life. Thank you so much, Lord. And forgive us to all our sins. In Jesus' name I pray. Amen. Magpa-fasting sana ako, mga kachupa. Kaya lang, nung pumunta ako sa garden, mga kachupa, kanina umaga, sabi ko kasi, ang ganda ng araw, gusto ko magpainit. Pinasyalan ko yung garden ko, mga kachupa. Nakita ko yung raspberry ni Stacy. Nakaraan ko pa pinaalam to kay Stacy na kung maaari kuha ako ng ng raspberries niya kasi nakikita ko mabubulok. Pinakain lang ng mga lamok. Sabi niya, go ahead, sabi niya. Never ko sila nakita last year magkuha ng ganito doon. Super dami, mga kachupa. Kung hindi ako magi-stop kumuha, siguro isang basket ang makukuha ko. Kaya lang sa susunod na, samahan ako ng asawa ko. Papasama ko sa asawa ko. Para isipin na hindi ako masyado makapal ang mukha. Pati asawa ko. Hindi nakamay. Ang sarap, mga kachupa. Very healthy to. Wala akong makitang ganito sa Pinas. Raspberry. Pinapasok sa daliri na. Very lang kasi siya, malambot lang kasi siya. Para siyang, ako ba ihahalin tulad? Ano bang prutas yun na very malambot? Mas malambot pa to sa strawberry, tsaka sa blackberry. Blueberries. Para siyang ganun, mga kachupa. Pero, ito, mas malambot. Kasi hindi mo siya pwedeng hawakan ng super tigas. Kailangan mo siyang hawakan ng kaya pagka pinipitas mo, mga kachupa, dahan-dahan lang. Pero next time, susuot ako ng gloves kasi yung raspberries na na puno, na tangkay, maraming tusok-tusok. Kaya minsan natutusok ako. Super happy. Ganito po talaga pagka nag-harvest. Ganito yung feeling. Kung matatry mo mag-harvest, mga kachupa, itry nyo. Sa Pinas, hindi ko kasi na-experience yung mga kachupa, yung pumunta kami ng Baguio, yung harvest ng strawberry. Hindi ko na-experience ko kasi may bayan. Nagpa-picture lang ako. Alam niyo naman, mga kachupa, pagka nag-harvest ka, syempre may bayad yun, di ba? Siguro pa 500. Di ko alam, mga kachupa. Kaya nung first time ko mag-harvest, tapos hindi naman ako nagtanim, kapitbahay ko pa, ng mga fruits. Kasi nakaraan nag-harvest ako ng pechay. Gawa sana ako ng cake, raspberries cake. Tapos bigyan ko yung kapitbahay ko. Sabi niya, uy, ang sarap naman raspberries mo yan. Saka mga kachupa. Tamang-tama, meron kaming dyan. Wala kasi akong yung pang cake, pang bake ng cake. Sayang. Marunong na ako mag-bake ng cake, mga kachupa, kasi may instruction naman dun sa likod ng box.
Kaya madali lang. Sa Pinas kasi parang nahihirapan ako kasi kailangan mo ng ganito, ng baking soda, parang ganun. Nahihirapan ako. Tsaka gusto ko talaga yung mga ulam-ulam, mga sarsa, apretada, kaldereta, menudo. Yun, magaling ako. Pero pagka bake-bake, makachopa. Wala talaga akong hilig sa bake-bake kasi hindi ko rin gusto yung icing. Parang siyang pwede siyang pan-lipstick, na? Pwede kaya itong pan-lipstick. Gawa ka ng lipstick, no? Made in raspberry. Di ba maganda naman? Bim. Pinatanood ko na naman si Winnie. Makakasawa na yung mukha niya. Parang sa makachupa. I praise the Lord. Everything that I need, He give to me. Kasi, alam mo kachupa, pagka pinipraise mo ang Panginoon, nagtitiwala ka sa Panginoon, lahat ng kailangan mo, ibibigay niya sa'yo nang hindi ka nahihirapan. Naalala ko, nasa Pinas na naman ako. Ito, kwento ko na naman sa inyo mga kachupa. Naalala ko, pagka, ano na ako ng mga, nagtatrabaho na ako. Ay, wala pa akong work. Pero kakatas ko lang graduate ng 2 years course sa college. Tapos, sa isip-isip ko, parang ano na kaya ang plano ko sa buhay. Kasi tapos ako mag-aaral, di ba? Mag-aasawa na kaya ako, parang ganun. Parang wala ka ng Kasi di ba pagka tapos mong school, kailangan meron ka ng work. Nung time na yung mga kachupa, I'm so happy kasi 1 month lang ako tembak. Parang 1 month lang akong tambay. Tapos after 1 month mga kachupa, siguro nga hindi pa nga 1 month eh. Parang wala siya sa 1 month. Nagkaroon ako ng work kasi naalala ko yung first work ko is March. Graduate ako March 3, parang ganun. Kalimutan ko na mga kachupa. Sa isip-isip ko, parang wala na akong papupuntahan. Kasi hindi ako nag-aaral. Kasi nga 2 years course lang tinapos ko. Kasi nga gusto ko nang makatulong sa magulang, gusto ko nang magkaroon ng pera, ipon, ganyan. Ang dami kong pangarap sa buhay mga kachopa. Tapos iniisip ko, paano kaya ako magkakapera? Sabi ko, maghanap buhay na lang ako, lagi na lang maglilinis ng kuko. Ganun. Wala, magaling talaga ang Panginoon mga kachopa eh. Etong buhay na to, hindi ko pinangarap to. Parang dumating na lang sa punto na, eto bagay siya dito. Nababagay siyang maging housewife. Kasi lagi siyang palaluto, palalinis ng bahay. Malinis talaga ako sa bahay mga kachupa. Ewan ko bakit. Gusto ko lang malinis kasi ayoko nang makalat. Kahit yung dingding, may nakikita akong mga pinupulasan ko yan, nilalampaso ko yan. Pag inawakan ko yung dingding, may mga mantika. Inaano ko talaga siya. Sinusonrox ko talaga siya. Kahit yung marami akong pusa, mga kachupa, hindi nangangamoy yung bahay namin amoy pusa kasi malinis ako sa bahay. Kasi lagi ako nagsusonrox, ganyan. Ayun lang yung affordable dati sa akin. Sonrox na panlinis ng bahay. Ngayon, hindi na tayo gagamit ng sonrox panlampaso dahil meron na tayong para doon talaga. Kiki, wala nang magawa sa buhay, oh. Super duper happy mga kachupa. Hindi siya super tamis. Para sa lasang blueberries. Pero ito magkaiba lang yata to. Dati ayoko nito kasi ko sa may mga buhok-buhok kasi siya mga kasyupa yan. May mga konting maliliit na buhok na parang basta para siyang basta hindi ko ma-explain. Basta maliliit siya, parang balbas natin mga kasyupa. Para siyang ganon. Kaya dati ayokong kainin, pero na-try ko, natikman ko. Saka nakita ko yung mga benefits. Ayun, kinain ko. At saka pag nasanay ka, mga kachupa, masasanay ka rin pagka kinakain mo na to. Mahilig ako mag-almasal ng fruits every morning. Alas 8 pa lang mga kachupa.
Pwede ba tayo magpa-araw sa labas hanggang alas 10? Tahimik ng bahay, no? Tahimik ng mga neighbor, no? Kiki lang ang maingay. So, mag-enjoy muna ako rito kainin to. Pinakita ko lang sa inyo mga kachopa kung paano magkaroon ng mabait na kapitbahay. Sana lahat tayo may mga mababait na kapitbahay, no? Yun lang mga kachopa, huwag ka magpapautang. Masisira ka talaga. Kahit mabait ka, nagpautang ka, masisira. Ikaw ang may, sabihin ikaw ang may mali. Huwag magpapautang. Yun ang technique dun. Kasi pag nagpautang ka, tapos ikaw mahihiya ka maningil. Ako pa naman ako nahihiya akong maningil. Kaya hindi ako kapag-utang mga kachopa. Kung may sobra, bibigay ako. Pero kung wala, hindi ka masyadong mabait. Sige. Kamusta ang morning mo? Buti pa to si Kiki. Yun, ang technique sa buhay mga kachupa. Para wala kang kaaway, huwag kang magpautang. Akala mo ikaw ang mali is yung umutang sa'yo, hindi. Ikaw ang may mali. Kasi nagpautang ka, umasa ka na mababayad siya. Pero ang totoo, hindi. Pero may mga iba naman na nangungutang na nagbabayad talaga. Kaya lang mga kachupa, hindi naman lahat ng tao is nagbabayad ng utang, di ba? Ba't napunta tayo sa utangan? Wala na lang ako kasi mga kachupa, may mga kaibigan din ako nangungutang sa akin na akala mayaman ako porket na nakaasawa lang ng foreigner. Pero hindi nila alam mga kachupa, housewife ako dito. Hindi naman ako OFW rito. Okay siya kung OFW, no? Kaya lang, syempre hindi naman may iwasan yun kasi nga makikita nila yung vlog mo, ganyan. Sagana yung buhay mo, ganyan. Kaya hindi nila maiwasan mangutang sa'yo. Pero I'm so thankful mga kachupa dahil nandito ako sa sitwasyon ko, hindi man ako makapangutang, hindi ko man sila mapautang, prayers na lang mga kachupa kasi wala akong maialay sa kanila. Wala talaga mga kachupa. Ayoko rin magpapautang ako tapos pag aasahan mo na magbabayad. Hindi. Baka mamaya mag-over friendship na tayo. Friendship over. Ayoko nang ganun mga kachupa dahil sa utang nag-friendship over. So, wag na i-risk yung ganung mga ganun. Tulad nung kunwari, kababata mo sila, best friend mo sila, ganyan. Mayroon kayong magandang members ng bata na nangutang. And then, inisip mo na magbabayad siya kasi kilala mo naman siya. Gano'n, nagbabayad naman talaga. Pero mga kachupa, sa sitwasyon ko ngayon, oo, gusto ko magpautang. Pero, sa sitwasyon ko, mga kachupa, na housewife, wala akong income, naasa lang ako sa asawa ko. Tapos sasabihin ko sa asawa ko na, uy, pautang yung kaibigan ko. Paano Sige nga, paano nga mga kachupa? Paano ko yun? Paano ko ma-explain sa asawa ko na, baka, ang iniisip ko kasi mga kachupa, baka ang sabihin na lang sa akin ng asawa ko, medyo makapalay mukha mo na nga nagsasupport na nga tayo sa magulang mo. Pati ba naman mga kaibigan mo, susupport natin. Siyempre, naiisip ko yung mga ganun, diba? Tapos, gipit din kami sa sa bayan ng mga ganito. Tulad yan, may bago kaming sink. Nasa $5 na gastos. So, magkano rin yun sa peso natin. Tapos, may bayaran na naman ng mga bills, mga ganyan, bahay, kuryente, tubig, wifi, mga utang pa. Uy, ano yan, be? Kaya, hindi ako talaga nagpapautang mga kachopa. Kahit i-friendship over mo ko dahil hindi kita pinautang, okay lang. At least hindi tayo nag-friendship over nang hindi ka nagbayad ng utang mo. Diba? Okay na yung ganun mga kachopa. Kasi nag-friendship tayo na hindi ka nagbayad ng utang. So,
Okay lang mga ka-chupa. Dami na naman natin chika. Napunta tayo sa utangan, napunta tayo sa mga ano-ano. Pero ayun lang, sinashare ko mga ka-chupa. Sana walang magalit pagka hindi ko pinautang. Kasi alam naman nila yung sitwasyon ko, wala akong income. Kaya nga pilit kong inaano yung vlog ko. Para in case na magkaroon ako ng income sa vlog, patuloy ng, diba, patuloy yung income niya, edi okay. Makakabawas ako ng mga gastusin sa asawa ko. Hindi na ako hihingi lagi ng pera. Tulad niyan, may gusto kong bilhin. Hindi ko masyadong hinihingian yung asawa ko. Tulad niyan, gusto ko bumili ng bag. Gusto ko bumili ng perfume. Gusto ko mag-business ng mga bag, mga ganyan. So ngayon mga ka-chupa, parang hindi pa namin afford. Dahil gipit pa nga, isa lang ang kumakayod sa amin. Sa mga nagtatanong, bakit wala ka pa trabaho dyan, ganyan. Kailangan pa ba explain mga ka-chupa? Diba? Siyempre hindi na kailangan explain. Kasi nag-e-enjoy naman ako sa pagiging housewife eh. Napoprovide naman ang asawa ko. Ano naman magtrabaho ako para may ipautang lang sa mga kaibigan, diba? Kaya hindi na maganda yun mga ka-chupa. Parang maging mabait lang sa ibang tao. Ako mga ka-chupa, iba na yung mindset ngayon. Mag-ano-ano kayo mga ka-chupa ha? Minsan magbasa kayo ng Bible. Kasi minsan yung ating utak, napapasukan na siya ng weird thing na kailangan magtrabaho ka para may mga gusto mo, mabili mo, ganyan. Yung, oo mga ka-chupa, alam mo, kung magtatrabaho man ako, ang dahilan ko is para makatulong sa asawa, hindi para makatulong sa mga kaibigan. Sa asawa, syempre, kasi kasal na kami, mga ka-chupa. Na kami, together na kami, parang iisa na kami, kaya kailangan ko rin siyang tulungan. Pero kung sasabihin mo magtrabaho ako para tulungan yung mga kaibigan ko, mabili ko yung mga gusto ko. Pero yung mga gusto ko mga ka-chupa, yung mga iba, nabibili naman ng asawa ko. Hindi man ganun yung yung mga murahin. Hindi man yung katulad niyan, gusto kong mag-invest ng, mag-business, mga ganyan. Hindi pa kaya ng asawa ko dahil nararamdaman ko rin yung kanyang sahod. Kulang na kulang din talaga. Kaya kung magtatrabaho man ako, ang dahilan ko is para makatulong sa asawa. Pero kung hindi naman ako magtatrabaho mga ka-chupa, nasa akin na yun. Kung kasi yung nakikita ko sa TikTok, mga ka-chupa, kinu-question nila yung mga taong yung mga housewife na hindi nagtatrabaho. Parang iniisip nila na hindi daw sila pinagtatrabaho ng asawa nila. Alam mo ka-chupa, kanya-kanya yan. Kung ako magtatrabaho man ako para tulungan na yung asawa ko at mabili ko yung gusto ko, yun yung dahilan. Pero kasi nabibili naman ang asawa ko yung mga gusto ko, yun nga lang yung mga ibang mamahalin na gusto ko, tulad ng gusto ko mag-business, ganyan. Hindi pa kaya, hindi pa afford. Kaya, kung magtatrabaho man ako, meron akong goal. Hindi para pautangan yung mga ibang tao. Diba? Medyo maano na tayo ngayon. Medyo mahaba na yung ating vlog. Pero I'm so thankful dahil padami na ng padami yung akong subscriber. Thank you so much. Dahil sa inyo, parang kakaroon ako ng pursige para dito sa vlog na to. Diba? Yun lang mga ka-chupa. Kakain muna ako. And I just want to thank you every day na dun sa mga nanonood ng vlog ko, lagi nagwa-watch, lagi nag-aantay sa mga upload ko. Thank you very much. Dahil sa inyo mga ka-chupa, nagkakaroon ako ng mga sense na naiipon sa YouTube. At unti-unti na akong nagkakaroon ng income. Hindi man malaki, pero in time magkakaroon din, diba? I just want to tell you na I'm so happy. Lagi kayo nanonood. At lagi nyo sinusuportahan yung aming vlog. And I wanna thank you for every day na nag-upload ako. Laging may mga views na. Dati kasi 6, 7, 8 viewers, mga ganun. Ngayon mga ka-chupa, nasa 50, 100. So I'm so thankful. Pagka in time na dumating yung panahon na nagkaroon tayo ng malaking views, magkaroon ng malaking income, syempre, di ba, hindi na natin kailangan mag-work. Nasa bahay na lang tayo. At kaya rin natin gawin yung mga gusto natin sa buhay. Di ba? Yun lang mga ka-chupa. Thank you so much for watching this.
And don't forget to like, subscribe our channel. God bless!